Nakaalerto si Sarah at agad na humiwalay mula sa yakap ni Marlon. Tinignan siya ni Zephyr ng malamig at sinabing, "Ano pang ginagawa mo dyan? Halika na." Nagduluto ng gulat kay Sarah at tumingin siya kay Marlon. "Kuya Marlon, aalis na ako." Nang marinig to, lalo pang lumamig ang mukha ni Zephyr at nakato ng mga mata niya kay Sarah. Parang nais niyang sunugin to ng kanyang tingin. Nakababa ang ulo ng babae at naglakad palapit sa kanya. Sabik na bumulong. "Honey," hinagupit ni Zephyr ng isang matalim na tingin at naglakad palayo gamit ang mahahabang hakbang. Agad siyang humabol. Sa buong daan, napakapangit ng kanyang mukha. Nagtatakbo si Sarah, tumingin sa perpektong profile ng lalaki at tinanong ito, "Sinadya mo bang dumaan dito para makita ako? Nandito ako para mahuli kang gumagawa ng masama." Malamig na sagot ni Zephyr. "Kaunti lang ang naging pag-uusap niyo kanina at pagkatapos nagyakapan kayo? Kung hindi ako dumating ng mas maaga, ano na kayang magagawa niyong dalawa?" Sinabi niya ng may pang-aasar. Naiinis na si Sarah. Parang sumusobra ng lalaki sa mga sinasabi nito sa kanya. Sa huli, niyakap siya ni Marlon. Baka nadarama nito na ang kawalan ng pag-asa. Lahat ay pinipilit itong pakasalan si Mariel. Katulad ng pagpipilit niya na makipaghiwalay noon. Naiintindihan niya ang nararamdaman ni Marlon. Ngunit sa mga mata ni Zephyr para silang mga manloloko. Nang malapit na si Sarang ipaliwanag ang lahat, nakarating sila sa buffet hall. Walang pakialam si Zephyr at naglakad ng nauna sa kanya. Naramdaman niya na medyo nalulumbay siya kaya't hindi niya napigilan ang pag-abot sa kamay ng asawa. "Huwag mo kong hawakan." Iniiwas ni Zephyr ang kanyang kamay at pumasok sa loob ng mag-isa. Naipit si Sarah sa pintuan ng buffet hall at bigla siyang nakaramdam ng lungkot. Pagpasok niya, nakaupo na si Zephyr sa pangunahing mesa kasama sina Victor at ang pamilya ni Mariel. Umupo si Sarah sa tabi ni Zephyr. Tinanong siya ni Lolo Sandro, "Saan ka nang galing kanina? Bakit hindi kita nakita?" "Nagpunta po ako sa banyo." Nag-imbento siya ng dahilan at lumingon kay Zephyr. Hindi siya pinansin nito at patuloy na nakipag-usap kay Victor sa tabi nito. Naupo si Rexon sa tapat niya. May mapanuksong ngiti sa kanyang mukha. May ibinulong ito kay Mariel at ang mukha ng babae na lukot na sobra. Tiningnan pa siya nito ng masama. Hindi na kailangan ni Sarang mag-isip. Alam niya si Rexon ang nagsabi ng masamang bagay tungkol sa kanya kay Mariel. Sinadyang masama at baka palang mukha ng lalaking ito. Matapos ang ilang sandali, bumalik si Marlon. Nagsimula ng seremonya ng engagement. Pansamantalang itinabi ni Mariel ang galit sa kanyang puso, tumayo at nagtaas ng baso ng alak kasama si Marlon upang mag-toast sa lahat ng naroroon. Matapos ang pagpapalitan ng mga singsing, matagumpay na natapos ang engaged ng dalawa. Nakaupo si Lola Sandro sa pangunahing mesa, namumulang mukha at nagsalita ng may ngiti. "Marlon, magiging pamilya na tayo mula ngayon. Halika, ipapakilala kita. Ito si Zephyr. Mula ngayon tatawagin mo siyang kuya." Nakakatandang pinsan ni Mariel. "Kuya," walang emosyong sinabi ni Marlon. Habang nakatingin kay Zephyr, malamig na ngumiti si Zephyr at uminom ng alak. Ang engagement banquet na ito ay sinusulong nila ni Victor Alba. Kaya't masaya siya sa kanyang puso. Na-engage na ito at hindi na magiging langaw na buntot ng buntot sa kanyang asawa. Sinabi ni Lolo Sandro, "Marlon, itong asawa ni Zephyr. Si Sarah, maaari mo siyang tawaging ate." Nagtagis ang mga bagang ni Marlon sa narinig at tinaas ang kanyang baso kay Sarah. "Ate," medyo nahihiya si Sarah at pakiramdam niya napaka-awkward ng sitwasyon. Ngunit ngumiti si Zephyr, bagamat may halong pangungutya sa kanyang ngiti ay nagdidiwang ang puso niya. Nilingon siya ni Sarah at bigla siyang nagbaba ng tingin na tila walang emosyon. Nakaramdam si Sarah na talagang kakaiba ang kanyang asawa. Ipinanukala ni Marlon na i-toast ang lahat at nang dumating ang pagkakataon kay Rexon, agad nitong nagtaas ng baso at sinabi na may kahulugan. Bayaw, malupit ang tingin ni Marlon dito at ininom ang alak na isang lagok. Matapos ang pagkain, tinawag ni Zephyr ng matandang lalaki papunta sa study area nito sa ikalawang palapag. Naghihintay si Sarah kay Zephyr sa unang palapag. Biglang lumapit si Mariel sa kanya at nagsalita na may kayabangan. "Sabi ng kapatid ko na nag-usap kayo ng fiancé ko sa may hardin kanina. Anong pinag-usapan niyo?" Umalis na ang mga pamilya Alba kasama ni Rexon si Mariel upang ihatid ang mga bisita bago siya binalikan ng magkapatid. Tumingin si Sarah kay Rexon. Mahaba ang kanyang mga binti at napakagwapo, ngunit maitim ang kanyang budhi. Kung hindi to gumawa ng eksena, wala sanang ganong kaganapan kanina. Ngumiti si Rexon sa kanya na may pangungutya at tila nagmamasid ng isang magandang palabas. "Siyempre,
Hindi maaring sabihin ni Sarah na pinag-usapan nilang hindi papakasalan ni Marlon si Mariel. Inilayo niyang kanyang ulo at sinabing, "Wala, bakit kinagtatago kung wala namang pinag-usapan? Sarah, sabihin mo sa akin ng malinaw, anong nangyayari sa inyo ni Marlon? Naiinggit ka ba na meron akong ganitong kagwapong fiancé? Kaya't sinasadya mong paghiwalayin kami?" Halos sumabog ang mga mata ni Mariel sa galit. Tumanggi si Sarah na magsalita. Bigla siyang sinampal ni Mariel sa mukha. Isang malinaw na tunog ang umeko sa hangin. Nabigla si Sarah. Nagulat din si Rickson at lumingon kay Mariel. "Bakit mo siya sinampal? Inaakit niya ang fiancé ko. Paano ko siya palalampasin? Ang babaeng ito ay palaging may masamang bala kay Marlon." "Rexon, hindi mo pa nakita kung gaano siya kalandi?" Nakatitig si Mariel kay Sarah. "Sarah, binabalaan kita. Si Marlon na hindi ko fiancé noon. Maaari kong palampasin yun. Ngunit ngayon kung muling susubukan mo akitin siya, huwag mo kong sisisihin kung anong mangyayari sa'yo." Nakahawak si Sarah sa kanyang mukha at sa susunod na segundo, itinaas niyang kanyang kamay at sinampal si Mariel pabalik. Hinawakan ni Rexon ang kamay ni Sarah at may matinding pakiramdam ng pighati sa kanyang mga mata. "Ano? Gusto mo pa ring sampalin ng aking kapatid?" Pinilit hilahin ni Sarah ang kanyang kamay, subalit hindi siya binitawan ni Rexon. Mabilis lalo lamang naging mayabang si Mariel sa proteksyon ni Rexon. Nagtago siya sa likod nito at sinabing, "Tulungan mo kung saktan siya. Palagi akong inaapi ng babaeng ito sa panahon na wala ka sa bahay. Hindi lamang niya inaakit si Marlon. Pinilit pa niya akong humingi ng tawad sa kanya. Lumuhod at bayaran siya ng 5 milyon. Ang 5 milyon ay isang kahihiyan at palaging maalala ni Mariel yon. Nakanguso si Rexon. "Ano nangyari?" Naisa na magsalita ni Mariel nang biglang marinig ang malamig na boses ni Zephyr mula sa hagdang bakal. "Rexon, bitawan mong asawa ko." Lahat ay tumingin sa itaas. Nakatayo si Zephyr sa hagdang bakal, ang kanyang itsuray puno ng galit. Tumingin si Rexon sa kanya at may tamang ngiti. "Kuya, ang asawa mo'y nakikipaglandian sa fiancé ng aking kapatid. Kaya narito siya upang tanungin si Sarah sa bagay na yon. Bantayan mo mabuting asawa mo. There is nothing to say about my wife to you." Walang emosyon ni Zephyr. Nagulat si Rexon. Inaasahan niyang magagalit si Zephyr kay Sarah pagkatapos marinig ang kanyang pag-uudyok, ngunit hindi niya inaasahang poproteksyonan pa ito ng kanyang pinsan. Unti-unting bumaba si Zephyr, nakatuon ang kanyang mga mata sa mukha ni Sarah. Maputi ang balat nito at kagad na namagang mukha matapos sampalin ni Mariel na may ilang malinaw na bakas ng 5 daliri. Naging malamig ang mga mata ni Zephyr. At tiningnan si Mariel, sinong sumampal sa kanya. Agad na naging timid si Mariel na makaharap ang mga mata ni Zephyr. Tumingala siya at nagsalita. "Siya ang nauna, nilalandi niya fiancé ko. Kung hindi mo ko paniniwalaan, tanungin mo siya kung nagkita sila ni Marlon sa likod ng hardin. Pumunta ako dito upang tanungin siya kung ano sinasabi niya kay Marlon kanina." Tumingin si Zephyr kay Sarah, hindi niya masabi kung ano ang sinasabi sa kanya ni Marlon, kaya tumalikod na lamang siya at nanahimik. Nakita ni Zephyr ang kanyang matigas na anyo, naging masama ang mukha nito. Sa huli walang resolusyon ang nangyari. Pagdating sa villa, hindi umimik si Zephyr sa kanya at umakyat sa study room sa ikalawang palapag. Medyo nanlalata siya sa sitwasyon. May nararamdaman siyang sakit sa kanyang pisngi. Hinawakan niya to, umakyat sa itaas upang hanapin ang kahon ng gamot at nang matagpuan ito, inapply niyang gamot sa kanyang sarili sa harap ng salamin. Pumasok si Zephyr mula sa labas at nakita siyang nag-apply ng gamot. Madilim ang mukha nito at may pang-aasar na sinabi, "Deserve mo yan." Nagtaka siya, tumigil sandali. "Ano sinabi mo?" "Sabi ko nakipaglandian ka sa ibang lalaki. Karapat dapat sa'yo yan." Biglang namulang mga mata niya, hindi niya na gustong makipag-usap sa lalaki. Inihagis niya ang cotton swab na ginamit sa gamot at lumakad palayo. Nakita ni Zephyr na pupunta siya sa kanyang bag. Bahagyang sumama ang mukha nito. Kumuha ng 2 mabilis na hakbang at hinila siya pabalik. Nabangga si Sarah sa kanyang matigas na dibdib at bumuhos ang kanyang mga luha. "Saan ka pupunta?" Hinawakan ni Zephyr ang kanyang baba, ang kanyang mga matay labis na mapanganib. Nang malasahan niyang alat ng luha, sumagot siya, "Bitawan mo ko. Nais mo bang tumakas muli sa bahay?" Nang lalapit sa kanya si Zephyr, direktang kinuha siya tinapon sa kama. Pagkatapos pinigilan siya ng mabigat nitong katawan. Gusto sanang bumangon ni Sarah, ngunit mahigpit na inipit nitong kanyang mga bintit, hindi siya makagalaw. "Anong ginagawa mo? Bitawan mo ko." Naipit sila sa isa't isa at medyo nainis na siya.
Malamig ang mukha ni Zephyr, dinaganan pa siya nito ng gusto na parang ayaw siyang bigyan ng hangin. Lalo nitong idinikit ang sarili sa kanya. Anong sinasabi sa'yo ni Marlon kanina? Hinawakan nitong kanyang baba. Pinilit siyang tumingin sa mga mata nito. Wala, nangako siya kay Marlon na hindi niya sasabihin kahit kaninong inamin nito. Anong ibig mo sabihin wala? May masama ba kayong ginawa? Wala nga, labis siyang nainis sa lalaki dahil sa kawalan nito ng tiwala sa kanya. Kaya itinulak niya to. Bitawan mo ko. Ayaw kong makasama ka. Kung ayaw mo akong makasama, sinong gusto mong makasama? Si Marlon Alba? Ha? Hindi ba't sapat ng aral na natutunan mo ngayong gabi? Gusto mo bang sampalin ka ni Mariel ulit? Biglang nakaramdam si Sarah ng pagod. Pumikit siya at nagsabing, ano man ang nais kong sabihin, wala na akong pake, bitawan mo ko. Pagkatapos tinulak niya ito palayo at sinubukang bumangon mula sa kama. Ngunit nagiging ganap na malamig ang mukha ni Zephyr. Hinila niya pabalik si Sarah at galit na nakatingin sa kanya. Ano nangyayari? Nainis ka ba dahil sinabi ko kung anong iniisip mo? Nagsasalita ka ng walang katotohanan. Talagang nainis si Sarah at tinaas ang kanyang mga kamay upang hampasin to. Hinawakan ni Zephyr ang kanyang mga kamay at inikot to sa likod ng kanyang katawan. Agad na yumuko ang kanyang payat na katawan. Tumingin si Zephyr sa kanya at malamig na nagsabi, wala akong pakialam ko anong sinasabi niya sa'yo ngayong gabi. Basta't makita ko kayong dalawa ulit, hindi kita patatawarin. Pagkasabi nito ng malamig, binitawan na siya at umalis ng walang ekspresyon. Nakatingin lang siya sa pinto kung saan lumabas si Zephyr nang makabawi siya sa kanyang sarili. Tinitigan na nakasarang pinto, nakaramdam siya na hindi maipaliwanag na kalungkutan sa kanyang puso. Umaga na. Tumunog ang cellphone ni Zephyr. Nakatulog siya sa sofa. Sinilip ang telepono at kinuha to. Ilang salitang sinabi sa kabilang dulo ng linya at pinisin ni Zephyr ang kanyang mga labi. Pupunta tayo sa Amerika ngayong araw. May lead na sa kaso ng kanyang ama. Handa ang mga pulis ng Amerika na ibigay ang mga file ni Brandon mula sa taong yon. At pupunta si Zephyr doon ng personal. Nang magising si Sarah bago umalis si Zephyr sa bakuran, narinig niya ang ingay at lumabas sa maliit na balkonahe. Para bang naramdaman ni Zephyr ang kanyang titig. Itinaas ang mga mata upang tingnan siya. Walang sinabi, sumakay sa sasakyan at umalis. Sumikip ang puso ni Sarah. Hindi niya alam kung bakit pero pakaramdam niya ay labis siyang nasasaktan. Umalis ito ng ganun-ganun na lamang kahit walang sinasabi sa kanya. Sa susunod na 3 araw ni isang tawag mula kay Zephyr ay wala. Tila nagkaroon sila ng malamig na away at hindi sila nag-uusap. Bawat araw pumupunta siya sa ospital upang bisitahin ang kanyang ama. Hindi maganda o masama ang kalagayan ng kanyang ama, ngunit ang myocarditis ay nagdudulot ng palpitation at panghihina at kinakailangan nitong magpatuloy sa pagpapagaling. Noong araw na yon, matapos bisitahin ng kanyang ama, pauwi na si Sarah nang makita niya si Aurora sa unang palapag ng ospital. Dapat ay na-discharge na ito mula sa ospital. Kung bibilangin ng panahon, 1 linggo na mula nang mawalang anak nito. Walang emosyon na mukha ni Sarah nang makita ito. Si Aurora ay kasing hinat banayad pa rin tulad ng dati. Ngunit ang kanyang mukha ay nakapakaputi at tila isang babaeng multo. Sarah, matagal tayong hindi nakikita. Bati ni Aurora sa kasalubong na may ngiti. Tila wala silang naging away dati. Tumingin si Sarah sa kanyang tiyan na naging patag na. Napansin ni Aurora ang kanyang titig at tumingin sa kanyang tiyan. Naramdaman niyang pinagtatawanan siya ni Sarah at naging malamig ang kanyang mukha. Sarah, sa palagay mo ba'y mananalo ka na dahil wala ng anak ko? Bago makasagot si Sarah, nagpatuloy siya. Hindi mo na kailangan maging sobrang proud dahil hindi ka pa talaga nananalo sa larong ito. Ngumiti si Sarah. May problema ka ba sa pag-iisip? Sino naglalaro ng mga laro kasama mo? Ikaw lamang ang nag-iisip tungkol sa panalo o talo. Sarah, tandaan mo, may RH negative blood ka, hindi ba? Biglang tanong ni Aurora. Tama ito, ganun nga ang kanyang dugo. Napabuntong hininga si Aurora at sinabing, ako rin. Kaya ngayon ko lang naintindihan kung bakit kailangan panatilihin ka ni Zephyr sa kanyang tabi. Alam mo ba kung bakit labis na nagmamalasakit si Zephyr sa bata sa aking tiyan? Tumingin si Sarah sa kanya. Si Aurora talaga ay ang uri ng taong patuloy nagsasalita kahit na hindi na sinasagot ng kausap. Sinabi niya, dahil gusto ni Zephyr ang umbilical cord blood ng aking anak. Palagi nagtataka si Aurora kung sinong gustong iligtas ni Zephyr gamit ang umbilical cord blood. Humingi siya ng tulong sa kanyang ina para suriin to. Ngunit wala silang nahanap na simula hanggang sa makita niyang pumasok si Rod sa isang intensive care unit na nasa itaas ng palapag.
Sinikap niya sundan ito at doon, nakita niya isang babae na punong-puno ng mga tubos sa katawan. Nang makita niyang babaeng yon, halos mabaliw siya sa ligaya. Kaya pala, ang umbilical cord blood ng kanyang anak ay gagamitin upang iligtas ang babaeng ito. Sa pag-iisip niya ito, ang puso ni Aurora ay puno ng puot at kalungkutan, ngunit hindi maaring siya lamang ang nakakaalam nito. Dapat ay alam ito ni Sarah unang mas nakakarami pang tao. Ngumiti siya at tumingin kay Sarah at sinabi ng isa-isang salita. Ang dahilan kung bakit binigyan ako ni Zephyr ng maraming benepisyo at pinayagan ako manganak ay upang makuha ang aking umbilical cord. At ang umbilical cord blood na ito ay gagamitin upang iligtas ang babaeng nakakonfine sa itaas. Alam mo ba kung sino siya? Ang pangalan niya ay Marie Chris Lacson. Nang matapos si Aurora, tumingin siya kay Sarah na unti-unting pumapait ang mukha at masayang tumawa. Sa totoo lang, alam ni Zephyr ang lahat ng ginagawa ko sa'yo. Ngunit bakit hindi pa rin niya ako pinapalayas hanggang ngayon? Galit siya sa akin, subalit hindi niya ako maitaboy. Alam mo kung bakit? Dahil meron akong bihirang RH negative blood at si Sarah ay meron ding bihirang RH negative blood. Napakabihira ng mga tao na may ganitong uri ng dugo. Kaya kapag kinakailangan, maaari ako magligtas sa kanya. Sarah, hindi lang ako ang blood bank niya. Ikaw rin. Bahagyang nanginig ang mga mata ni Sarah. Ngumiti si Aurora na parang isang bulaklak. Sa simula nainggit ako sa'yo, pero ngayon wala na akong nararamdaman. Sa huli, isa ka lang namang blood bank. Kapag nagising si Marie Chris Lacson, balang araw mawawalan ka na rin ng halaga. Huwag mo subukan sirain ang relasyon namin ni Zephyr. Wala akong pinaniniwalaan sa mga sinasabi mo. Malamig ang mukha ni Sarah, hindi niya pinaniwalaan si Aurora. Sumagot si Aurora. O talaga? Naalala mo ba kung kailan naging mabait sa'yo si Zephyr? Hindi ba nung na-ospital ka't maraming dugong nawala sa'yo? Ang mga sinabi ni Aurora ay nagdulot ng sapilitang pag-aalala kay Sarah sa nakaraan. Sa unang 6 na buwan matapos ang kasal, talagang napakalamig ni Zephyr sa kanya at bihirang umuwi. Isang beses, tinutulungan niyang sindihan ng mga lampara sa lumang bahay at nahulog siya mula sa itaas. Nawalan siya ng malay. Dinala siya ni Zephyr sa ospital. Pagkagising niya, nakita niya si Zephyr na tinitignan ang kanyang blood report at tinanong kung may naramdaman siyang kakaiba. Mula noon nagbagong pakikitungo ni Zephyr sa kanya. Sa pag-alala-ala nito, bigla siyang namutla. Muling nagtanong si Aurora. Pagkatapos ng kasal, madalas bang hinihiling ni Zephyr na magbuntis ka? Dahil kapag nabuntis ka, ang dugo ng pusod ng iyong anak ay maaring gamitin para iligtas si Marie Chris. Para mailigtas siya, madalas ka bang tinutulak ni Zephyr? Tama na. Putol ni Sarah ang sinasabi ni Aurora na namumutla ang muka. Alam ni Aurora na nasasaktan siya, kapareho ng ekspresyon noong una niyang nakatuklas ng katotohanan. Ngumiti siya at sinabing, kung ayaw mong maniwala, pumunta ka ngayon sa itaas ng palapag at tingnan mo kung nandun ang babae. Para sa kanya kasangkot si Zephyr sa medical na paggamot at nag-set up pa ng isang medical team. Gagawin niya lahat para mailigtas siya. Ayaw na makinig pa ni Sarah, mabilis siyang umalis. Pagkalabas ng ospital, medyo wala pa siya sa sarili. Naglakad siya ng walang direksyon sa kalsada. Hindi alam kung saan pupunta. Pagsapit ng gabi, nakahiga si Sarah sa kama at hindi makatulog. Bigla siyang bumangon at naalalang isang bagay. May lihim si Zephyr. May maliit na villa malapit sa kanilang villa. Ang villa na yun ay ang lugar ang pinagbabawal puntahan ni Zephyr. Nang bagong kasal pa lang sila, napadpad siya doon nang hindi sinasadya. Ngunit bago pa siya makapasok, nahuli na siya ni Zephyr. Sinermonan at sinabihang huwag nang pupunta doon. Ang villa ay kulay pink at sa unang tingin ay para talaga ito sa isang babae. Punong-puno ng pagdududa si Sarah. Isinuot niyang kanyang sapatos, bumaba sa hagdan sa kalagitnaan ng gabi. Lumabas ng bakuran at naglakad ng ilang minuto hanggang sa makarating siya sa harap ng pink na villa. Pumikit siya sandali bago pinihit ang doorknob. Hindi nakalakang pinto agad na bumukas. Pinagapang niya ang kamay niya hanggang sa makakita siya ng switch para sa ilaw. Nang pinindot niya ito, kasing liwanag ng araw ang buong silid. Ang lahat ng kasangkapan ay kulay pink at beige. Ang pinaka nakakagulat ay ang bahay na tila hindi tinirhan ng maraming taon, ngunit walang kahit na anong alikabok. Ipinapakita nitong may naglilinis doon ng palagian. Sino naglilinis ng bahay araw-araw? Si Aling Lydia ba? Bakit hindi malang binanggit sa kanya ni Aling Lydia to? Alam niyang mabait ito sa kanya, ngunit hindi siya binigyan ng babala tungkol dito. Pumasok siya sa loob. Sa ikalawang palapag nakita niya isang litrato na nakasabit sa harap ng pink na kama na parang pang prinsesa.
Ang batang babae sa litrato ay may kulot na buhok sa likod ng ulo. Tinatayang nasa 18 taong gulang siya at nakasuot ng Japanese style na palda pang eskwela. Matangkad ito at may mahahabang binti, malit ang kanyang mukha at napakaganda ng katawan. Kapansin-pansin ito kung sakaling gumala sa anumang lugar. Nakaramdam siya ng kutob sa dibdib. Ang babaeng ito ay si Marie Chris Lacson. Para siyang isang napakapinong manika, bawat bahagi ng kanyang mukha ay perpekto. Siya ba ang taong nais iligtas ni Zephyr?